Marami po tayong pag-usapan ngayon kung saan nanggagaling yung kidney stone. Una, kulang tayo sa tubig. Hindi tayo umiinom ng sapat na tubig. Kaya pag kulang tayo sa tubig, nagiging concentrated ang ihi mo, nagkakaroon po ng formation ng crystal. Eventually, ito po ay magdidikit-dikit yung crystal na yan hanggang maging bato na yon. Merong tatlong uri ng kidney stone. Calcium oxalate. Ito yung mga bato galing sa pagkain mayaman sa oxalate na ito po ay pag mahilig kang kumain ng peanut, yung mani, at saka yung spinach o kaya yung tsokolate at saka yung kamote. Pataas ang oxalate niyan. Yon, magiging kidney stone yon. Tsaka isa pa, yung calcium phosphate. Itong calcium phosphate na to, pag too much calcium and phosphate sa ihi mo, saan ba galing yung phosphate at saka yung ah, calcium na yon? Pag mahilig kang uminom ng dairy product, di ba? Sabi natin yung milk, mayaman yan sa calcium para sa buto. Pag sumobra ka ng gatas, dairy products pa, at saka mahilig kang kumain ng meat, mahilig kang kumain ng pork, beef, basta meat, yan po ay mataas ang kanilang calcium at saka phosphate. Pwede silang mag-form ng kidney stone. Yung isa naman, yung uric acid stone. Ito, pag tumas ang uric acid mo sa ihi. Ang uric acid, ito yung waste product na pinuproduce ang katawan pag binibreakdown mo yung protein. Pag kumakain tayo na masyadong maalat, di ba, ang Pilipino, mahilig tayo sa bagoong, sa patis, asin, di ba? Ito po yung sodium, major component ng kidney stone. Kaya pag kumakain tayo ng maraming maalat na pagkain, mahilig tayo sa mga chippy, sa mga chichirya, ito po yung mataas ang urine content. Pag naging concentrated yan, tulad na sabi ko, nagkakaroon ng formation ng crystal, tapos eventually, magiging bato yon. Tapos soft drinks, kada kumain tayo, meron tayong soft drinks, meron yung phosphoric acid. Itong phosphoric acid na yan, ito nagiging acidic ang dugo dahil sa phosphoric acid galing sa soft drinks at nagiging kidney stone yon. Alam mo, mas magandang inumin po natin yung coconut water. Ako pagka bumibili ako ng gata sa palengke, yung tubig, hinihingi ko. Yung coconut water, ito po ay nape-prevent yung maging crystal, yung bato, iniiwasan niyang magdidikit-dikit yung mga na-form na crystal sa ating kidney. Yan po nagagawa ng coconut water. Nare-reduce yung number ng crystal na na-form sa ihi natin. Ang coconut water, tumataas yung urination mo ng potassium chloride and citrate. Ito po ay importante kasi ito pong mga potassium and citrate na yan, ito ay substance na tumutulong para ma-prevent yung kidney stone. So, pag miinom ka ng sabaw ng buko, ito'y mayaman sila sa potassium and citrate para ma-prevent yung kidney stone. At saka yung buhok ng mais. Ako, pag bumibili po ako ng mais, hindi ko pinapatalo. Pinapalaga ko. Pag nilaga ko yung mais, kasama na yung balat, ito po yung buhok ng mais, nag-i-increase yung production mo ng ihi at tumutulong para ma-flush out yung stone kasi diuretic po yung buhok ng mais. Alam mo yung ating activated charcoal, ito ay substance, ginagamit ito centuries, no, to treat poisoning and other medical condition. Ito'y gawa sila sa carbon. Ito po ay na-allow para dumikit yung toxin sa charcoal at matanggal ito sa katawan. Ang activated charcoal, very helpful yan para ma-prevent ang kidney stone. Kaya ito pong activated charcoal na to, i-take mo yan 3 piraso ng capsule pagkagising mo sa umaga. Kaya ang pag-inom po nito, 2 hours before almusal or 2 hours bago maghapunan.
Kasi ang charcoal kasi napipigil yung absorption mo ng mga ibang medication mo. Kaya kung kayo po ay merong kidney stone, importante i-try niyo po yung activated charcoal para ma-prevent yung kidney stone niyo. Available yan sa Patnubay, no? I-chat niyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung gusto niyo magpa-deliver ng activated charcoal. Merong mga medical condition tulad ng gout, hyperparathyroidism, and certain kidney diseases, nag-i-increase po yung panganib na magkaroon ka ng kidney stone. Halimbawa, yung gout, ito isang uri ng arthritis. Mataas ang level ng uric acid mo sa dugo. Yung uric acid na yan, nagpo-form ng crystal sa kidney mo, eventually, nagiging kidney stone. Pag meron kang hyperparathyroidism, ito'y condition yung parathyroid mo, nagpo-produce ng maraming parathyroid hormone. Yung parathyroid hormone na yan, tumutulong para ma-regulate ang level ng calcium at phosphorus sa dugo. Pag too much ang parathyroid hormone mo na napoproduce, ang level ng calcium mo sa dugo ay napakataas. It leads to kidney stone, no? May mga certain kidney diseases tulad ng polycystic kidney disease, pwedeng magkaroon ka ng kidney stone. Kung ikayo ay na-diagnose na meron kayong polycystic kidney disease, eventually magkakaroon ka ng kidney stone. Kaya itong polycystic kidney disease, ito po isang genetic condition, nagpo-cause ng cyst na napo-form sa ating kidney. Ito yung mga cyst na humaharang sa flow ng ihi. Pagka naharangan yung flow ng ihi mo, nag-i-increase ang panganib na magkaroon ka ng kidney stone. Ang isang reason din kaya nagkakaroon ng kidney stone, yung sobrang katabaan mo. Yung obesity, isang factor yan ng pagkakaroon ng kidney stone. Kasi pag obese ka, mataba ka, mataas ang level ng uric acid mo at calcium sa dugo mo. Kaya tumataas ang panganib sa kidney stone. Merong mga medication tulad ng diuretic and steroid, tumataas ang panganib na magkaroon ka ng kidney stone. Kaya ang diuretic, ito yung mga medication para umihi ka, ma-flush out yung mga important minerals sa katawan mo. Nag-i-increase din ang panganib na magkaroon ka ng kidney stone pag nagtitake ka ng diuretic drugs and steroid. Kasi pag nag-steroid ka, tumataas ang level ng calcium sa dugo, mataas din ang chances na magkaroon ka ng kidney stone. Ganon din yung family history. Kung meron kang family history ng kidney stone, madali ka ring ma-develop ito. Ang family history is ang risk factor for kidney stone. Kapag ang family member mo, ang tatay, ang nanay, ang lolo, auntie, uncle, ay nasa family nyo na merong stone former, ay ito po ay sabi nga genetic nga to eh. Ito genetic component ang kidney stone. Ang exact genes na involved sa kidney stone ay hindi pa fully understood. Pero sabi ng mga scientists, naniniwala, maraming mga several genes na may role sa pagkakaroon po ng kidney stone. Kasi itong mga genes na to, apektado yung paraan ng ating katawan, nag-absorb, nagpa-process ng mineral tulad ng calcium and oxalate. Kaya kung meron kang family history ng kidney stone, importante po na kausapin mo yung doktor at saka magre-rekomenda po ang doktor para ma-prevent ang kidney stone tulad ng pag-inom ng tubig at kumain kayo ng tamang pagkain. Alam, pagka nagkakaedad ka, more common sa mga may edad ang kidney stone kaysa mga bata. Ang kidney stone ay ito po nasa peak ng edad na pagitan ng 30 and 60. Kaya ang kidney stone pwede rin kahit anong edad mo, including children. Maraming dahilan bakit ang kidney stone ay common sa matatanda kaysa mga bata. Dahil nga pag matanda tayo, mataas ang level ng calcium and oxalate sa ihi natin. Na ito yung mga substances na nagpo-form ng kidney stone. Another reason din, tayo mga adult ay hindi mahilig uminom ng tubig. Kaya mataas ang panganib ng kidney stone. Ang kidney stone hindi common sa mga bata. Ito po ay dahil lang po ang mga bata ano
madali silang uhawin, no? So, may mga tips para ma-prevent ang kidney stone. Magpa-regular check-up tayo. Dapat i-monitor ng doktor ang risk factor ng kidney stone. Make sure na kausapin mo ang doktor mo para tulungan ka ma-prevent yun. Yun na nga, simpleng paraan, inom tayo ng maraming tubig. Kasi yung tubig na iniinom natin, nadadalyot yung ihi at napa-flush out yung waste product. At least meron tayong 8 glasses of water per day. At reduce mo yung intake mo ng oxalate-rich food. Spinach, nuts, chocolate. Di ba mahilig tayo sa tsokolate? Yan po yung oxalate, nagpo-cause ng kidney stone. I-reduce mo rin yung calcium-rich food, mga dairy product. Iwasan mo yon. At saka, pataasin mo yung potassium-rich food mo kasi yung potassium tumutulong para kanya pong i-bind yung oxalate sa ihi. Kaya para hindi maging bato sa bato. Ang potassium-rich food, katulad ng banana, oranges, at kamatis, ito po'y magandang pang-prevent ng kidney stone dahil potassium content mataas. Yung potassium content na yan, ito po ay inaalis niya yung oxalate sa ihi mo. Kaya ako mahilig ako kumain ng saging Lalo na pag kumain ka ng bagoong o anything maalat, o kumain ka ng chippy, anong ang bagay na kinain mong maalat, sundan mo ng isang saging, kumain ka nun. Para yung sodium, yung salt, yung oxalate, ito ay kanyang ibabay niya, isisipsipin niya para hindi siya maging bato. Yan. Ang red meat po ay mataas sa protein. Ang protein, nag-i-increase yung acidity sa ihi, madali kang magkaroon ng kidney stone. Pati yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, nagiging dahilan ng dehydration, nagiging cause ng kidney stone. Ngayon, maaaring magkakain tayo ng pakwan. Ito'y mataas ang water content at mataas ang potassium content na prevent yung kidney stone. Sabi ko po kanina, yung banana, good source ng potassium, nagpe-prevent ang kidney stone dahil yung potassium, binabind niya yung oxalate sa ihi mo. Kaya nanyo-neutralize yung oxalate, no? Para hindi mag-form ng bato. Kasi one thing, ang banana, mataas ang water content, tumutulong para ma-dilute yung ihi mo at ma-flush out yung waste product. Yung mga fiber fruit tulad ng apple, mga oranges, mga suha, peras, no? Ito'y mayaman sila sa fiber. Yung mga fiber na yan, tumutulong sa ating digestive system para ang dumi natin maging bulky para hindi ka mag-constipate. Kasi yung constipation, pag hindi ka dumudumi araw-araw, isang risk factor sa kidney stone. Kaya yung fiber ay kanya pong kinukuha yung oxalate sa ating bituka at ito ay hindi na-absorb sa bloodstream kasi pag na-absorb sa bloodstream yung oxalate, nagiging kidney stone. Pag mahilig kang kumain ng gulay na mayaman sa fiber, binabay niya, kinukuha niya yung oxalate para hindi sumama circulation ng dugo. Ang mga citrus fruits mayaman sa potassium at meron silang citrate. Ito'y tumutulong din para ma-neutralize yung oxalate sa ihi mo. Yung yogurt, no, yung mga yogurt, ako po mahilig ako uminom ng yogurt. Ito'y meron silang probiotic. Tumutulong para maging healthy yung ating bituka para ma-prevent ang kidney stone. Ang mga beans, ito'y good source ng protein and fiber, nakakatulong po para ma-prevent ang kidney stone. Ang mga whole grain tulad po ng brown rice, oatmeal, yan. Ito'y maganda sa bituka natin, nagpe-prevent ng kidney stone. Kaya kumain ka ng healthy diet na mababa sa oxalate, mababa sa calcium and uric acid. Kaya nga po itong mga prutas at gulay, magkakain tayo. Limitahin mo yung mga processed food, sugary drinks, and red meat. Kaya kung meron kang family history ng kidney stone, ay mag-ingat ka. Kumain ka ng mga healthy food
na mababa sa oxalate, calcium, and uric acid. Magpareseta ka ng gamot sa doktor mo para maiwasan yung pagkakaroon ng kidney stone. Kung mataba ka, magpapayat ka, iwasan mo yung mga activities tulad ng weightlifting. Nagkakaroon pressure yan sa kidney. At saka po yung strenuous exercise, nagbibigay pressure yan sa kidney. Kaya iwasan nyo po yung at saka yung mga horse riding, nagkakaroon din ng pressure yan sa kidney. Kaya be sure na pag nag-exercise ka, marami kang tubig na iniinom para ma-flush out yung waste product. Yung mga activities na mga downhill, mag-ski ganyan, horseback riding, nagbibigay pressure sa kidney mo yan. Marami mga herbal plants sa Pilipinas tumutulong para ma-prevent ang kidney stone. Sambong, pwede mo itong ilaga, gawin mo siyang tsaa. Meron siyang compound na tumutulong para ma-break down yung kidney stone at ma-prevent na mabuo yun. At ganon din po yung ating kamoteng kahoy. Kamuting kahoy, ito pong yung kanina yung mataas ang oxalate yung kamote. Pero yung kamoteng kahoy, ito isang good source ng fiber and potassium na prevent yung kidney stone. So kung mahilig ka sa mga kamote, wag na yung kamote, yung sweet kamote, kundi kainin mo na lang yung kamoting kahoy. Nasabi ko na po yung coconut water, minom ka niyan, at saka po yung buhok ng mais, inumin mo yan. Malaking tulong po yan para sa kalusugan po natin. Meron tayong pong crystal oil pag masakit yung balakang mo, masakit ang likod mo. Ito po yung herbal, galing to sa ina-extract ito sa iba't ibang halaman na ito po pag pinapahid mo to sa dibdib mo, nare-relax ang dibdib mo, nakakatulog ka, lahat ng aray-aray sa katawan mo, sinisikmura ka, kinakabag ka, nabukulang ka, napaso ka, ihaplas mo lang yan. Lalo kung barado ilong mo, di ka makatulog, at saka pinupuli ka ang binti mo, hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ng crystal oil. I-try nyo po yun. Isang bote niyan, 60 ml. Bali, 400 pesos yon. Para makatipid ka, pag bumili ka ng tatlo, 1,000 lang. Instead of 1,2 yung tatlo, 1,000 na lang. Malaking tulong po itong magagawa sa kalusugan po ninyo. Inulit ko po, ang ating kidney ay ito po ay ating ingatan. Kasi pag hindi natin iningatan yung ating kidney, ito po ang magiging dahilan ng ating pagkakasakit. Bukod doon, pwede kayong uminom ng lemon water, pwede kayong uminom ng ito pong mga itong pangalan nito, luya, magsalabat ka. Maganda pong inumin yan. Tapos, nasabi ko po yung pakwan, magkakain ka ng pakwan. Tsaka meron kang regular exercise. Kasi pagka meron tayong exercise every day, gumaganda yung circulation ng dugo. At saka nakakatulong para pawisan ka, ma-flush out yung mga toxic. Maganda po na gawin po ninyo yan. Kung kayo po ay nakikinabang sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, sa aking YouTube channel, pwede po ninyong i-click yung subscribe, tapos yung bell, pwede yung pindutin, para ma-update kayo sa aking bagong video. Meron po akong TikTok, pwede kayong mag-subscribe, pwede rin kayong mag-follow, like, and share sa Rear. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Kung interesado po kayong mag-avail ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Ano yung Facebook page natin? Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan nyo, yung address nyo, yung cellphone number ninyo. I-deliver po ito ng LBC, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee.
Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ito po yung aking paborito, yung Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang aking Panginoon, ang aking pastor, kailanman ay hindi ako magkukulang. Alam po natin ang pinaka-seguridad ng buhay natin, hindi yung ating malaking pera sa bangko. Minsan nananakaw yan, nawawala yan, pero ang malaking pinanggagalingan ng ating kayamanan, ang Panginoon. Kaya sabi po, yung mga promises ng Diyos sa atin, God always provide. He will supply all your needs. Kaya nga po yung Psalms 23 verse 1, ito'y magandang pangako, the Lord is my shepherd, I shall not want. Magandang po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.